bagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad, pasada, balita. Sa oras na 32 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang tagapangulo ng ASEAN Taekwondo Federation, dati ring congressman ng Makati at dating miyembro ng Philippine National Taekwondo Team mula 1982 hanggang 1989 at naging team captain din ng kanyang huling 4 na taon sa nasabing team. Kung babasahin ko po lahat ng kanyang credentials, baka hindi na tayo magkaroon ng oras para ma-interview. Walang iba po kundi si Idol Monsur del Rosario. Idol Monsur, good morning. Johnny Banyes po, live na po tayo sa DWIC Aliw Channel 23. Idol! Hi, good morning, John Ibanez. Good morning din sa lahat ng mga listeners nyo sa DWIC. Apo. Sa lahat ng mga followers nyo. Apo. Malaking station kayo kasi AM, di nationwide to. Opo. Idol, nagkaroon lang ako ng interest at gusto ko lang malaman talaga. Unang-una, ikaw bilang matagal ng karatista, nasa level at nasa ganitong klase ng sports, ano unang naging reaction mo nung mabalitaan mo itong 17-year-old na dalagita o dalaga na isang yellow belter na pina-spar ng kanyang coach sa isang black belter na lalaki? Well, nagulat ako dito sa balita na to. Nasa ibang bansa ako nung sumabog at puputok to. Wala akong kamalay-malay na may ganitong pangyayari. Nangyari pala nung February. Ang una kong reaksyon, nalungkot ako at nakonsensya. Nalungkot ako dahil kumbaga minor de edad, babae, yellow belt, tapos full blast ng black belt na ang balita ko sa black belt na to, national team player pa daw to dati. At lalaki po. At lalaki at mabigat yung timbang. Tapos medyo, siyempre, nakonsensya ako dahil kumbaga, nung kabataan ko, pinasikat natin ang combat sport at Olympic sport ng Taekwondo. At binigyan ko ng inspirasyon mga kabataan na subukan tong sport na to dahil maraming magandang bagay na mabibigay sa buhay ng isang bata, sa isang estudyante. Nalungkot ako at nakonsensya na bakit ganito ng mga nangyayari ngayon sa Taekwondo sa Pilipinas. Alright. Samantalang nung bata kami, hindi namin papayagan yung mga ganyan pangyayari. Kami mga player noon, pag may ganun balita, talagang hahantingin namin yung bumugbog sa babae at kaming gugulpi doon. Alright. Second question, Idol Monsur. Bilang tagapangulo ng ASEAN Taekwondo Federation, anong hakbang po ang pwede niyong gawin? In particular dito sa coach na to, na si Coach Jerry Salvador, na may pakanan itong nangyaring ito. Well, sa totoo lang, sir, off-limits ako sa pagpatakbo ng Philippine Taekwondo Association at kung anong mga hakbang na gusto nilang gawin. Bilang ASEAN President, ang overall trabaho ko lang ay kung may problema at may reklamo at may gustong humingi ng tulong ang 11 countries, lalong-lalo na sa Southeast Asian Games, mga competition ng Taekwondo sa Southeast Asia, doon lang nakatutok ako sa competition at sa mga pag may request silang tulong. Pero yung rules and regulation, yung pamalakad ng asosasyon ng every country, hindi ako pwede makisawsaw at makialam dyan. Dati po ako Secretary General ng Philippine Taekwondo Association noong 2019. Pero natanggal na po ako nila. Kaya dito ako napadpad sa ASEAN Taekwondo Federation. Alright. Pero bilang isang kinatawan natin at bilang isang dating mambabatas din na kongresista ng Makati at sa iyong personal level, wala ka bang pwedeng magawa dito sa kasong ito?
Idol? Well, ako, ang pwede kong sabihin, yung pananaw ko, yung personal kong pananaw, kung anong dapat hatol ibigay dyan. Pwede ako magbigay ng suggestion at recommendation sa mga opisyales ng Philippine Taekwondo Association. Pero at the end of the day, ang masusunod dyan, ang nagko-control ng association. Alright. So, hindi naman ako yung leader ng Taekwondo sa Pilipinas. Siyempre, yung leader ng Taekwondo sa Pilipinas ang masusunod. Alright. Eto na lang po. Kasi itong coach na ito, uulit-ulitin ko ang pangalan Coach Jerry Salvador, ang kanyang katwiran naman, unang-una expect na raw po na masasaktan at magkakaroon ng injury dahil combat sport or physical itong sport na pinasok. Tama po bang pananaw ito? Well, alam mo, Jan, no? Jan Ibanez. Opo. Jan? Opo. Yes, alam mo, Jan, sa sobrang laki na ng taekwondo, marami ng coaches na bugok ang pumasok. Marami ng bubong coaches na pumasok. At nagmamarunong na magaling sila. Ang problema dito, hindi na nakokontrol dahil sa 10 million ng members ng Taekwondo. At hindi to ang first case na nagkaroon ng ganito na may nagulping estudyante. Marami na akong nabalitaan na case in the past. Yung isa na hospital pa, nabasagan ng panga. Dahil nga marami na nga, mas maraming matinong coach. Kaya yung advice ko nga sa mga parents, mga magulang na gusto nila yung mag-aral yung taekwondo yung mga anak nila, alamin nila mabuti na kung ang coach na kukuha nila matino, magaling, matino. Hindi ibig sabihin porque coach ka, black belt ka, magaling ka, matino ka. Dahil parang abogado lang yan. Hindi ibig sabihin abogado ka, matalino ka. Maraming bobong abogado ang kilala. At saka isa pa, Idol Mansur, baka mas lalo kang mapikon pagka nalaman mo itong isa sa mga sinasabing dahilan. Mukhang selos Mukhang selos ang dahilan Mukhang may gusto siya doon sa babaeng atleta Kung totoo yan, talagang double bugok siya. Zero class na coach yan. Zero class. Walang class sa moralidad, sa tenet, sa disiplina. Wala siyang natutunan. Kung sino man naging instructor niya, bad egg to. Hindi ko sinasabi lahat. Maraming mga matinong taekwondo coach. Kailangan alamin natin. Tsaka ang balita ko dyan sa kay Salvador na yan, hindi siya licensed instructor. Yun lang. Wow! Yun ang balita ko dyan. Wow. May nag-report sa akin na wala yan lisensya magturo. Bakit siya nagtuturo kung wala siyang lisensya magturo? Wow. Yan ang problema. Kasi sobrang laki na ng taekwondo sa Pilipinas Kaya ako nalulungkot at nakonsensya dahil ang daming umidolo sa akin, ang daming humanga sa akin, sa atin. At siyempre ako ini-impart ko na subukan nyo itong mga kabataan at yung mga magulang na umiidolo sa akin, yung mga anak nila, pinapasali nila sa taekwondo. Kaya nakukonsensya ako at nalulungkot. Yung talagang unang reaction ko. Later on, medyo napipikon na rin ako dahil ang daming tumatawag sa akin na arnisador, Muay Thai, karate, jiu-jitsu. Actually, sa lahat ng martial arts sa Pilipinas, dapat hindi mangyari yan. Sa lahat ng martial arts teacher, hindi lang taekwondo, dapat hindi ganyan ang pagtrato sa estudyante. At ang unang-una dyan, di po ba, Idol Mansur, dapat disiplina ang pinaiiral? Di po ba? Disiplina, humility. Alam mo, nagturo din ako for 25 years. Never ako nagkaroon ng aksidente. Oo nga po Sinasabi nilang aksidente. O yung estudyante na ginulpe ng lalaki at binasagan ng ilong. Command responsibility ng coach at player yun. Ng coach yan. At kung sino man ang may in charge dyan sa training na yan. Tsaka, nung black belt ako at nung nagsasparring ako madalas, pagkalaban ko babae at yellow belt, alalay. Ang utos dyan ang dapat yan utos, alalayan mo, turuan mo, huwag mo gulpihin yan. Dahil pag ikaw, ginulpi mo yung yellow belt, di malilintikan ka sa akin, tabi kayo lahat, ako gugulpi sa'yo. Alright. Okay, nasa inyo po ang pagkakataon, Idol Mansur, panawagan o mensahe. Hindi lamang dito sa nagmagaling na si Salvador o Jerry Salvador na ito, kundi sa kabuuan po ng mga nasa ganitong klase ng sports. Go ahead, Idol. Alam mo, nakakalungkot dyan kasi alam nyo po,
hindi ko po pinasikat ang taekwondo para saktan ang ating kabataan. Ang sports ay isang nation building. Apo. Yan ang purpose ng sports. Hindi, lalo na sa kabataan, hindi sirain ang Buhay. kabataan, psychological trauma, buhay. At saka, hindi ko nila lahat. Mas maraming matinong coach kaysa bugok na coach. Alamin nyo mabuti ang reputasyon at ang abilidad nitong isang coach. Apo. Bago nyo i-enroll yung anak nyo. So, sana matigil na to, at sana wala na akong mababalitaan ng mga ganitong pangyayari dahil dito sa bugok na coach na to, sinisira niya yung Kabuuan. kung ano talaga ang taekwondo. Correct. Kung ano talaga ang matutulong ng taekwondo sa buhay ng isang tao. Lalo na sa character building at youth building. Aha. Hindi na po tama to. Para sa akin, personal kong pananaw to. Hindi po ako opisyal, ulitin ko, ng Philippine Taekwondo Association. Kung ano man ang statement nila, sa kanila yan. Ako'y nagsasalita bilang si Monsur del Rosario, na kilala po ng bansang Pilipinas at kilala ng mga tao na isang taekwondo master. Yun lang, ito akin tong personal Apo. pananaw. May mga iba magsasang-ayon sa akin, may ibang kukontra sa akin. Kanya-kanya tayong pananaw. Wala tayong pilitan dito. Alright. With that, Idol, maraming salamat at good luck. At from time to time, mabalahin ka namin pag may mga ganitong, hopefully, huli na itong ganitong negatibong issue na ito. Good morning, Kuyang. Salamat. Good morning. Have a nice day to all the Apo. listeners, sa lahat ng nakikinig. Apo. Kung may mga ilungguda, mayuhon nyo dang inyong magtudlo taekwondo. Kung gatudlo ka mo taekwondo, hindi nyo pagsundo ng bugok na instructor. So, okay. And, Okay, thank you. Thank you, Idol. Good morning. Thank you. Alright. Good morning. Apo. Okay. Yan po mga kabalitaktakan, kita nyo, hindi niya na po napigilan. Na tawaging bugok itong nagmagaling na coach na ito. Alam nyo, swerte ito Swerte itong si Coach Jerry Salvador. Hindi kami nagkasalubong ng landas Seryoso ako, 2 taon po akong nag-aral ng karate. Tinigil ko lang. Alam nyo kung bakit? Sigaw lang kasi natutunan ko. Pero seriously mag-ingat-ingat ka, Coach Jerry Salvador. Dahil hindi lamang, mukhang yung gigil ni Idol Monsur Ibang klase yung dating na mukhang pagka nakita sa personal to baka mamaya hindi ko alam kung ano gagawin ni Idol Monsur. Di ba? Umabot sa puntong tawagin niyang bugok At tapos nalaman pa natin sana sa mangyayaring mga pag-iimbestiga ng Senado or ng Kongreso ay mapatunayan kung ito man ay hindi lisensyadong coach. Okay? At kung saan ba nagmula itong quote-unquote bugok na to? Coach Jerry Salvador, parang hindi ka nga yata karapat-dapat tawagin coach Iwasan mo na magkasalubong tayo. Alam mo naman, malakas akong sumigaw. Oras! This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras! Wata! 46 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy
energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Pasada Balita. That alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Blackmail o binantaan ka online? Nako, bawal ito. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kaaway. Ang iba naman, humahantong pa sa bantaan. Alam nyo ba ang blackmailing ay may tuturing na krimen? Ang blackmailing ay isang klase ng pagbabanta kung saan ang sospek ay humihingi ng kondisyon, pabor o kapalit kagaya ng pera sa kanyang biktima. O kaya naman, pagbabantaan ka na sisiraan ka sa ibang tao o ibubunyag ang lihim mong sekreto. Ayon sa Article 283 ng Revised Penal Code, ang light threat o ang pananakot o pagbabanta sa isang tao ay isang krimen. Kabilang na rito ang pananakot sa pamamagitan ng social media platforms. Ang anumang post o comment na naglalayong makasira sa reputasyon ng isang tao ay makakasuhan sa ilalim ng batas na ito. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng aresto mayor o pagkabilanggo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas sa 100,000 pesos. Kaya kung mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Hindi yung sa social media, idadaan at magbabantaan. Krimen nga kung may tuturing ang blackmailing. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan, araw-araw, 12 noon. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada, pasada, balita. Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang tinatayang 14.8 million pesos na halaga ng iligal na droga na itinangkang ipuslit sa bansa. Ayon sa BOC Ninoy Aquino International Airport, idinaan ang iligal na droga sa Central Mail o Mail Exchange Center. Sinasabing dumating ang shipment noong Enero 19, 2024 at nanggaling sa California, USA at idiniklarang hardware ang laman. Subalit ng buksan, nakuha sa loob ang 2,452 grams ng cocaine na itinago sa loob ng mga black bolt. Nagkakahalaga ito ng 12.9995 million pesos. Naharang din ang 6 na parcel na idineklara namang mga personal items. Subalit nakuha sa loob ang mahigit 1,307 grams ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 1.829 million pesos. Pinuri naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang mga tauhan ng BOC sa kanilang maigting na kampanya laban sa iligal na droga. Pasada, balita. Sports update na! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Panalo ulit ang National University at sigurado na sila sa pwesto sa Final Four pagkatapos nilang talunin ang University of the East 25-14, 25-14 at 25-12 sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament kahapon sa Mall of Asia Arena. Si Alyssa Solomon ang ibabaw para sa kanyang kupunan sa 14 points, galing sa 12 attacks, 1 block at 1 ace. Ngayon, nasa pangatlong pwestong Lady Bulldogs kasunod ang mga leaders na UST at LaSalle. Si Belia Belen tumulong din sa kanyang triple-double na 13 points, 10 excellent digs at 10 excellent receptions. Nanguna din siya sa blocking sa kanyang 4 na rejections. Ang sabi ni Belen, hindi lang yung atake lagi kong iniisip. Inisip ko rin kasi kung ano pa ang kaya kong i-contribute sa team. As long as kaya ko pong gawin yung tasks na yon, sa receive at sa dig, talaga ibibigay ko yung effort na makapag-contribute sa team. Mas madadalian yung teammates ko sa game at mas magiging maganda yung laro namin kapag nagko-contribute kami sa lahat ng mga skills. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Come and check out the new full-size diesel hybrid Photon Tunland V7 and V9 pickup at the Manila International Auto Show at the SMX Convention Center in Pasay City. Visit the Photon booth and test drive the power of the Tunland and other Photon vehicles. Kung trucks advance naman ang hanap nyo, meron din ito sa Photon booth, pati na rin mga full electric models. Ang Manila International Show ay mula April 4 to 7, 2024. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito, may forever. Forever na mura, forever quality pa! Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada, balita. Balitang pangkalakalan. Muling nalampasan ng Bureau of Customs ang target collection nito noong Marso. Ito ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang ikatlong sunod na buwan ngayong taon na lumagpas ang nakolekta ng BOC sa itinakda nitong target. Batay sa pangunang datos noong Marso, umabot sa 75.4 billion pesos ang koleksyon ng BOC o lagpas sa target nitong 72.9 billion pesos o mas mataas ng 2.5 billion pesos. Simula Enero hanggang Marso, nakakolekta na ang BOC ng 219.3 billion pesos o lagpas ng 4% sa target itong 210.8 billion pesos.
Kinilala naman ni Commissioner Rubio ang pagtutulungan ng mga tauhan ng BOC sa magandang performance nito at sa kanilang edukasyon na mapaganda ang revenue performance ng pamahalaan alinsunod na rin sa mismong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagdeklara na ng state of disaster ang Zimbabwe dahil sa patuloy na pananalasa ng epekto ng El Nino phenomenon sa kalakhang bahagi ng Southern Africa. Kaugnay nito nanawagan si Pangulong Emerson Mnangagwa ng international aid kung saan pangunahing prioridad nila ang pagkain para sa mga residente ng nasabing bansa. Dagdag pa ni President Mnangagwa, aabot sa $2 billion ang kakailanganin ng bansa para sa humanitarian assistance. Nabatid na una nang nagdeklara ng state of emergency ang mga bansang Malawi at Zambia dahil na rin sa gutom o matinding taggutom sa mga nasabing lugar. Pasada Balita. Oy, good news! Ibinahagi ng top-notcher sa Medical Technologies Licensure Examination ang kanyang quote-unquote alas sa pagre-review. Pagbabahagi ng bagong medical technologies na si Jean C. Pilapil, kasama niya ang kanyang 32 aso kahit na sa pagre-review. Ilan yun? 32 dogs. Kaya naman inialay ni Jean C. ang kanyang tagumpay sa kanyang mga fur baby at pamilya dahil sinusuportahan siya nila sa mga desisyon sa buhay. Kwento pa ng bagong medical technologist, 5 araw bago ang kanyang examination, isinugod sa ospital ang kanyang lolo at siya ang nag-alaga rito. Nagkasakit din ng parvo ang isa sa mga aso ni Jean C. Gayunman, 2 araw bago ang kanyang pagsusulit, naging maayos na ang lagay ng kanyang lolo at nakalabas na rin ng ospital ang kanyang fur baby. Pasada Balita. At sumainyo, isa namang edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalik-taktakan at kabalitaan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang karambola. Pero bago yan, happy birthday po sa suki ng palatuntunan, si Undersecretary Eric Tayag ng Department of Health. Hanggang bukas, mga kabalitaktakan at kabalitaan. Ingat-ingat po. God bless. Bye! Bawal 8 ang a.m. babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi.